So, kamusta mga ka-DIY? So, ngayon lang ulit tayo nakapag-update. So, kasi medyo nagka-problema gawa ng yung likod natin. Bumalik ulit yung dati nating sakit, yung naipit yung ugat. So, galing na tayo sa ospital tapos nag-schedule tayo ng therapy. So, bukas pa ulit ang balik ko sa ospital para mag-therapy. So, pinapagpahinga ako ng 1 to 2 days. So, paunti-unti lang tayong gagawa ng ating emergency light. So, update ko lang sa mga nag-order sa atin sa nagpa-reserve. Sir, medyo madidelay yung mga unit gawa nga ng nagka-problema. So, kailangan din natin magpahinga. Huwag na abusuhin yung sarili. So, bali ngayon, magtuturo lang ako sa inyo kung paano gumawa ng paano ang connection ng ating itong battery natin mga ka-DIY. Kung napapansin nyo, ang per cell nito meron siyang 2130 mAh per peraso. So hindi pare-parehas yan pero good yan na pagsama-samahin. So ang connection natin ngayon mga ka-DIY, kagaya nga ng last video natin na tinuro ko sa inyo, 1S. Ito 1S to kasi isang magkakasama positive, magkakasama negative. 1S ito ibig sabihin 5, 1S 5P. So dahil wala pang yung tawag dito, yung nickel strip ko hindi pa dumating. So ang gagawin lang natin ngayon na connection, ang gagamitan lang natin ay yung soldering type muna tayo. So paglihi ng mga ka-DIY, kailangan nyo munang linisin yung metal dito. Kailangan malinis yan bago kayo mag-solder. Bakit kailangan linisin? Para maganda yung kapit ng ating soldering lead. So katulad nito mga ka-DIY, dapat kasi kapag maghihinang kayo, kailangan hindi nakababad yung dulo ng tip nito sa battery kasi may posibilidad na masira yung battery or sa katagalan di nyo inaasahan magka-problema kapag naka-install na yan. So baka bumigay kahit bumigay man dito ang isang piraso, damay-damay na yan mga ka-DIY. Pwedeng mabilis ma-lowbat, pwedeng mabilis mapuno kasi nga hindi na siya nagbabalance dahil nga ang gamit natin dito ay 1S BMS na 6 MOSFET. Yun ang ginagamit ko dito mga ka-DIY. So, ganito lang mga ka-DIY. Ang unang diskarte paghihinang, yung dulo ng soldering tip dapat malinis. Yan. Ayan, dapat malinis yan. Tapos, kailangan initin mo muna yung metal bago yung pasigundahan ng ayan. Yung napakasimple mga ka-DIY. Ganun lang. Kailangan segundo lang ang tatagal niyan bago paghihinang. Ganun lang. Pwede nyong ulitin pero wag masyadong babad. Ang pinaka-diskarte dito, pinaka-the best na diskarte, kailangan malinis yung battery plus malinis yung dulo ng soldering tip nyo. Para makuha nyo yung tamang paghinang, tamang linis. So yan. Dahil ito yung nalinisan ko naman na, kaya okay na yan. So ganun lang ang diskarte mga ka-DIY. Tapos, tatapusin ko lang to. Kabilaan yan. Tapos, ang gagamitin ko lang dito ay yung solid wire. Solid wire na ginamit ko galing sa ginagamit ng mga LAN cable. So, papakita ko sa inyo mamaya mga ka-DIY. So, tutuloy ko lang to. So, bali mga ka-DIY, ito ang gagamitin natin na ito kasi pure copper. Kung gagamit kasi kayo nung pang electrical wire, yung nabibili lang sa mga parang Chinese yung mga bentahan, yung kagaya ng mga hindi ko nababanggitin, pero basta ganun. Pero ito kasing ginagamit ko ay yung pang LAN wire. Ito ay hindi naman magnet, ibig sabihin mga ka-DIY. Pure copper to. Pwede naman na aluminum. Pero ito ay pure copper mga ka-DIY. So, ayan no. Ito lang gagamitin natin dyan na pang dudugsong natin dyan. Pwede naman kayo gumamit ng wire. Yung nickel strip kasi mga ka-DIY, para sa akin lang. Yun kasi ayan katulad nitong battery, kinakalawang din yan. Yung nickel strip na, meron naman nabibili siguro na copper na nickel strip kaso medyo mahal. Kaya ang ginagamit ko ito mga ka-DIY. Hindi ko alam kung anong sukat nito, pero dinodoble ko na lang to. Sa iba nga, mas maigi nga na mas manipis yung ganito. Para pag nagkaroon ng problema, parang magiging style fuse siya. Pero sa akin naman, ginagawa ko, dinodoble ko yan. Wala namang problema kasi small setup lang naman to. Hindi naman kailangan dito ng sa mga nagbabash dyan na pangit yung gawa, hindi safe, delikado. So, subukan nyo munang gumawa mga ka-DIY. Yung iba natin dyan na nagbabash sa atin. Subukan nyo munang gumawa muna ng video na makatulong naman kayo sa ating mga ibang nagdi-DIY. So, ganoon lang mga ka-DIY. Yung diskarte lang bago yun nyo ihinang doon. Lagyan nyo muna.
Pero sa akin kasi mga ka-DIY, ito kasi walang insulation. Ito kasi, kung napapansin nyo, ito yung positive side. Itong may balot na to, yung white tsaka yellow, yan na yung negative side. It's either pwede kayo maglagay dito ng basta hindi sa nasusunog. So ang gagamitin natin dyan mga ka-DIY, Kapton tape. So tutuloy muna natin, lagyan muna natin ng insulation yan. Pero may nabibili talaga na para dyan. Ako lang kasi ginagamit ko dyan ay Kapton tape. So continue ko lang mga ka-DIY, tapos mamaya ituturo ko naman sa inyo yung connection ng BMS. Tutuloy ko lang to.